everyone, it's me Angel and welcome to my channel. Ang ating video ngayon guys ay kung paano kumuha ng Digital TIN ID para sa ating mga unemployed or mga walang trabaho and of course para sa ating mga students. Pero tandaan po natin guys, dapat kayo ay 18 years old and up. So ang video na to guys ay para sa mga walang without existing TIN, okay? Kung ikaw ay nanonood ngayon at meron ka ng TIN, meron po akong separate video para dito with TIN na. So, ang link po ay nasa description nitong video na to, panoorin nyo na lang. Okay, first na kailangan mong gawin, i-open mo ang iyong Google Chrome at i-search mo ang e-services ng Bureau Internal Revenue. And then, hanapin mo sa baba ang ORUS or Online Registration and Update System. And then, i-click mo ang New Registration and i-click mo ang As an Individual. So, sa right side guys, nakikita nyo dyan ang Application for Registration of Individuals. Basahin nyo na lang yan, and then scroll down nyo, i-click mo ang Create an Account. So, may mag-pop up dyan guys, I have read. So, i-click mo lang yung box, and then click Agree. And then, Register as Taxpayer, and piliin mo yung Without Existing TIN. Pag click mo yung Without Existing TIN guys, may mag-pop up dyan, like, Attention, I understand that by selecting the Without Existing TIN option, I declare that I or the person, whether natural or juridical, does not have existing tax identification number or TIN registered with the BIR. I understand that any person who acquires more than TIN shall be criminally liable under the provision of Section 275 of the National Internal Revenue Code as amended, and shall be imposed a fine of 1,000 pesos for every TIN acquired in excess of 1. Okay, so make sure guys sana wala pa kayong TIN. Okay? Then i-click mo lang yang I agree. So user type ang piliin mo dyan ay Get TIN for Filipino Citizen EO98. Sa taxpayer naman guys, Executive Order 98. And then, may mga details dyan guys, fill upan nyo na lahat ng details na kailangan dyan. And make sure po na tama po ang mga details na ilagay nyo. Pag nag-input ka ng email address, may lalabas din dyang attention, okay? So, basahin nyo na lang din yan guys. And then, make sure mo rin na yung email address na ilagay mo dyan is actively ginagamit mo yan. Ha? Kasi yan yung gagamitin mo pag nag-login ka na sa ORUS. And then, i-click mo lang yung I acknowledge. So, sa next niyan, hihingian na kayo ng password and i-click mo lang tong I'm not a robot and i-click mo na ang register. Pag click mo yung register guys, may magpa-pop up na, we sent an email with a link to verify your email. Please validate your email by clicking the link. Yan. So, kagaya nito, ito yung email na marireceive nyo. I-click nyo tong verify your account. Pag verify nyo yan guys, lalabas na tong congratulations, you have successfully created an account. Please log in to continue. And so magla-login na kayo guys. So ihingiin na sa inyo yung email ad ang password na nilagay mo doon. I-click mo yung I'm not a robot and then i-click mo yung login. Pag naka-login ka na guys at i-view mo tong Get Your Digital TIN ID, wala ka pang mag-view dyan. Kasi unang-una wala ka pa pong TIN number. And ang ginawa ko dyan guys, nag-TIN inquiry ako after, pero hindi pa siya pwede. So, you have to wait 3 days. Ako 3 days ha, pero sa inyo hindi ko alam kung after a day ba, ma-access nyo yung TIN inquiry. Kasi ako talaga nung una, hindi ko siya agad na-access yung TIN inquiry. So, after 3 days guys, nag-TIN inquiry ako. So, i-click nyo yung TIN inquiry. And then, dito sa right side, ayan, nakikita nyo yan. I-click nyo lang yung proceed. Hihingiin sa inyo ang email address. Input nyo lang yung email address nyo. Click mo yung I'm not a robot. And i-check mo tong dalawang box. Yung unang box, I/we declare. I-check mo yan. And sa baba naman, I/we understand. I-check mo din yan. And then, confirm. Next na mag-pop up, the link for your TIN inquiry request has been sent to your email. I-check mo lang yung okay. And then, i-check mo na ang iyong email. So, ito guys, ang in-email sa akin ni BIR. To proceed with your request, kindly copy URL below and paste it to the address bar of your browser to access the form. So, i-copy mo to guys. I-copy nyo yung link na ibibigay sa inyo. Katulad ditong nakikita nyo ngayon sa screen. I-copy nyo siya doon sa browser nyo. Pag na-copy nyo na sa browser nyo guys, may mga fill upan kayo. So, yung mga personal details nyo, kailangan nyo yung fill upan lahat. And then, scroll down mo sa baba guys, hingian ka na dyan ng spouse information pag married ka. And then, complete residence. So, ayan, hingiin na yung address mo.
Scroll down mo lang sa baba and then i-click mo yung continue. Take a photo of your valid government ID or passport. So, picturean mo po yung ID mo. Kung student ka, picturean mo po yung ID mo. Kung meron kang barangay clearance na yung student. Kasi yung mga students natin, limited pa talaga kayo sa government IDs nyo. So, picturean nyo kung school ID, attach nyo po siya dyan. Then yung pangalawa naman guys, magsiselfie ka na hawak mo yung ID mo. So for example, meron akong SSID. So magsiselfie ako na hahawakan ko yung ID ko na nakaharap dapat din sa camera. Once you're okay, i-click mo yung continue. And then ito yung lalabas guys, yung review ng mga informations nyo. So double check nyo lang. And then i-click mo yung submit application. Scroll down mo lang and i-click mo yung submit application. May magpa-pop up na ganito guys ha, saving form, this may take a while. So medyo matagal-tagal lang to ng konti. So wag niyong i-refresh yung browser niyo. And then last na ma-receive natin guys, your request to retrieve your TIN with ARN, yung reference, has been submitted to RDO. Kung saan RDO ka, you will be notified for the result within 3 working days. So mag-aantay pa tayo ng 3 working days para ma-receive natin yung TIN number natin. So, yung RDO dyan, guys, na lalabas, nakadepende yan doon sa address na in-input mo. Okay? So, doon RDO ka nilalagay kung saan ka mas malapit. So, waiting pa ako, guys, sa 3 working days na yan. And, once, guys, na tapos nyo na yung 3 working days, basahin nyo lang yung email sa inyo ni BIR. Okay? Check your email regularly. Basahin nyo lang doon. Maging techy kayo guys ha sa mga online ngayon kasi more on digital na talaga tayo. So just follow the instructions kung ano man ang nilalagay dyan ni BIR sa email na marireceive mo. Once na naka-receive ka na ng notification from BIR, mag-login ka na ulit sa iyong ORUS. And pag nag-login ka na sa ORUS mo guys, yung get your digital TIN, i-click mo yan. May lalabas dyan na preview. May lalabas dyan na picture kung saan mo i-upload yung 1x1 ID picture. Okay, and then yun, ma-generate mo na yung digital TIN ID mo. Yung na-generate mong digital TIN ID guys, it's either to you kung gusto mong i-print or hindi. Basta ang advice ni BIR, pwedeng hindi siya i-print. Kasi both physical and digital na TIN ID ay parehong valid ID. Okay, kung may mga questions kayo guys, just comment below. And please be kind in asking, okay? So, thank you so much for watching everyone. Kung meron kayong mga request na content na gagawan ko, just comment below. Thank you!